yung mabuting nagawa ng activism niyo during your time? Well, unang-una, we brought down a dictator in 1986 at naibalik natin kahit papaano yung ilang mga democratic institutions, bagamat kulang pa rin. Kaya nga importante yung pagpapatuloy ng laban. If you look at history, yung minimum wages, yung social pensions, yung social welfare, resulta yan ng pakikibaka ng mga aktivista. Yung equal protection of the law for women, yung suffrage for women, yung pagkilala sa human rights, and itong recently, yung paglaban sa EJ case. Mga aktivista ang nanguna dyan. Yung free education was, panahon ko pa, estudyante pa kami, pinaglalaban namin yan. And it was only in the last few years na naging katuparan ito hanggang tertiary. So just goes to show na nagtutuloy-tuloy ang pangangailangan ng mga taong naghahangad ng makabuluhang pagbabago sa ating lipunan, especially for the marginalized, underrepresented sectors. I want to pick up on the question raised by Diego kanina. Bagamat sa dulo nung kapanahunan ng Administrasyong Duterte, nakita natin yung pagtuligsa ng mga progresibong grupo, partikular na makabayan, sa ilang mga naging hakbangin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi maiwasang balikan ng ibang mga kapatid natin, lalo na online, kung paanong sa simula noong kampanya ni Duterte, ay tila naging enabler daw yung mga progresibong grupo sa kampanya noon ni Duterte. In fact, meron mga mambabatas tayo noong panahon na na-elect na si Duterte na tila suportado yung ilang mga programa ng Pangulo. So gusto kong itanong sa iyo, Sir Teddy, masasabi ba ninyo naging enabler ba talaga yung mga progresibong grupo noong panahon nangangampanya si Duterte? At can you confidently say na you did not support the presidential bid of then-President Rodrigo Duterte? Noong 2022 elections, ang sinuportahan namin ay si Grace Poe at si Chis 2016. Escudero. 2016. Pero hindi sila nagwagi. And then when Duterte became president, he promised a lot of things. And he showed a lot of promise. Sabi niya, siya ang kauna-unahang leftist president, siya lang daw ang socialist president sa buong Pilipinas. He resumed the peace negotiations. He allowed activists na maging bahagi ng kanyang gabinete. Nangako siya na wawakasan ng ENDO. And bilang isang partido ng kaliwa, syempre, you welcome that. No? At titiyakin mo na siseryosohin niya yung kanyang mga pangako. So sige, sabi namin, yan ang gusto mong gawin, tutulong kami sa'yo. But after a few months, nakita natin mukhang mapapako yung pangako. No? Kaya 6 months pa lang, nagbabangayan na kami, especially sa issue ng killings. Marcos Burial. And then yung Marcos Burial. So, after a year, ang sabi na wala nang patutunguhan to. So, mula noon, kami na ang pinakamatinding naging kaaway ng gobyerno ni Duterte. Sa tingin nyo, wala na magandang nagawa si President Rodrigo Duterte during his term? Wala. Kung meron man, nabura lahat yon ng extrajudicial policy niyan, extrajudicial killings, yung corruption na lumalabas ngayon, lahat ng pang-aabuso na nangyari sa ilalim ng kanyang administrasyon.